nitong mga nakaraan, Lord, ano po yung mensahe niyo po sa amin? And sa akin, personally. At nakita ko naman talaga kung paano rin talaga kumilos si Lord at patuloy siyang nangungusap sa atin. Sinong nakakapakinig ng tinig ni Lord dito? Amen! So, salamat sa Panginoon kasi nalalaman natin kung paano natin siya mapakinggan. Di ba? So, ayan. Ang title ko, A Heart Molded by the Holy Spirit. So, di ba? Nabuo yung title na yan kasi talagang, na-experience ko siya. Kumbaga, parang hulmahan ng puso. So, parang sinasabi dito, isang pusong hinuhubog ng banal na Espiritu. Last week, pinag-usapan natin yung Holy Spirit, kung sino siya. Sino si Holy Spirit? Si God. So, dahil ang Panginoon ay nasa atin, siya talaga yung kumikilos para sa atin. So, ayun. Sa mga oras na ito, ang text ko ay John 14, 15, 20. Makikibasa po. Basa. 1, 2, 3. Amen. Praise God. Pinagpala nga po ang pagkakabasa ng ating banal na salita. So, ayan. So, di ba malinaw? Doon sa verse 15, if you love me, keep my commands. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Tingnan nyo lang Yan. Di ba? Parang sinasabi dito na, sino nagmamahal sa Panginoon? So, ito yung sinasabi. Kapag mahal natin si Lord, mabilis lang natin tayong sumunod sa Kanya. So, ito kasi yung, ito yung istorya na ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Ito yung aakyat na talaga si Lord sa heaven at para makasama niya na yung si God. So, nakaka-assure dito na hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo mag-iisa. Kung yung mga disciple, nakita si Jesus, na hawakan, narinig, nayakap, nakasama, dito, kasama rin natin siya. Although hindi natin siya nakikita literally, pero kasama natin siya. Nakikita natin siya. Di ba? So, sinasabi rin dito sa text na to na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Lord. So, walang dahilan na parang hindi ko kasama si Lord. Hindi. Kasama natin siya. Kasi ito yung sinasabi niya na hindi niya tayo iiwan. Dahil ang banal na Espiritu yung magsasama sa Kanya. And yung Holy Spirit ay si God. So, ayan. Ayan, yun nga. Yung introduction. Before Jesus Christ ascended into heaven, He did not leave His disciple alone. He promised to send the Holy Spirit to guide, strengthen, and transport them. A heart that is molded by the Holy Spirit is a heart that learns to love God, obey God, and live God's presence every day. Hindi today. At hindi sinasabi dito na mararanasan lang natin ang Panginoon kapag Sunday. Mararanasan lang natin si Lord kapag tumutugtog tayo, kumakanta tayo. Nararanasan natin si Lord kahit Monday to Friday, kahit nasa school tayo, kahit nasa bahay tayo, mararanasan natin si Lord dahil kasama natin siya. So, etong mensahe na to, siguro ang slide ko dito ay 30. Kaya medyo matagal. De joke lang. Nung pinagawa ko kay Sed, ate, 8 slides lang to. Kaya
promise, talagang hindi kayo maiinip, ma-excite kayo sa sasabihin ni Lord. So napakaikli lang. And nawa na magkaroon kayo ng Rhema word at baon nyo hanggang sa pag-uwi. At ito yung ipakita natin sa kapwa natin at sa bahay natin. So, ayun, sinasabi dito na nung umakyat si Jesus sa heaven, may pinangako siya na ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin, ang magpapalakas sa atin, at magbabago sa atin. Tingnan niyo nga yung katabi niyo kung transfer na. Yung talagang bagong-bago na. Parang kumbaga sa puso, hulmang-hulma na. Or may kailangan pang hulmahin. Kumbaga, andito pa tayo sa pahubugan o hubog na ba? Di ba? And nawa, talagang araw-araw kasi ng buhay natin, yung puso natin, hinuhulma talaga ng Panginoon eh. Ang araw-araw ng buhay natin, yung puso natin, paggagandahin niya ni Lord. Kaya kung meron mga pagkakataon ng buhay natin na may pangit na parang, Lord, ang sakit, okay lang yan. Pinapaganda ni Lord yung puso mo para kapag humarap tayo sa panibagong challenge o test, yung puso natin handang-handa ng harapin yan. At syempre, para mapakita na may Diyos talaga tayo sa buhay natin. So, ang bawat isa ba ay nagliliwanag sa school, sa bahay? So, praise God. Sobrang napakabuti ng Panginoon. So, sabi dito sa verse 15, the Holy Spirit molds our heart to obey God. Diba? Sabi nga dito, if you love me, keep my commandments. So, sino ang obedience dito? Amen! Parang isip, sumusunod ba ako para gano'n? Oo naman, praise God, kasi ang Holy Spirit yung gumagawa nun para nakakasunod tayo. Para makasunod tayo sa Panginoon. So sinasabi rin dito, di ba, obedience is not force. Ang pagsunod sa Panginoon kasi talaga hindi yan pinipilit o sapilitan. Di ba? Hindi yan yung parang kumbaga sa atin, kayo ba yung klase ng tao na sasabihin para kunwari sa pagbibigay, sino dito yung masarap magbigay tapos hindi humihingi? Anong gusto nyo? Yung humihingi o hindi humihingi tapos nagbibigay kayo? Teka lang, parang ang gulo. Parang, sino dito? Parang, wait lang. Take two. Parang, kumbaga, sino dito yung ano yung masarap na pakiramdam? Yung humihingi o yung nagbibigay? Or, hindi, may punto pa. Wait lang, meron pa nasa dulo lang ng hindi ko lang mabigkas, hindi ko lang ma-deliver ng maayos. Parang kumbaga, di ba masarap sa pakiramdam yung nagbibigay ka ng pusa kesa yung nagbibigay ka kasi humingi? Gets? Di ba? Parang masarap kasi yung sorry na, kasi medyo talagang gumagano sa utak ko. So parang kumbaga, sinasabi dito, obedience is not force. Parang kumbaga sinasabi doon na, di ba, masarap pagbigay kapag hindi siya humihingi. Parang kumbaga, bukal sa puso mo. Kaya din sinasabi dito na si Lord talaga hindi siya tumitingin sa performance eh. Hindi siya tumitingin sa magandang damit pag nagsisimba, tumitingin talaga siya sa puso. Diba? Yung talagang bukal na sumusunod sa Kanya. So, sabi dito, it's the result, the genuine love for Christ. Diba? Ako naniniwala ako, sumusunod tayo dahil tayo yung nakaranas ng unang pagmamahal ng Panginoon. Kaya tayo, patuloy na Ate Sarah, alam mo kahit hindi ko feel na mag-song lead or tumugtog, gagawin ko. Kasi minahal ako ni Lord. And alam nyo ba, guys, sobrang init ng panahon ngayon. Buti na lang sa langit tayo pupunta. Di ba? Parang kumbaga, kung mainit man ang panahon, nawa, dalangin ko sa bawat isa na mainit pa rin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Mainit pa rin yung pagmamahal natin sa Panginoon. So, sinasabi dito, is the result of genuine love for Christ.
Kaya tayo sumusunod, kaya tayo nagmamahal. Kasi tayo yung nakaranas ng pagmamahal ni Kristo. 'Di ba? So, sinasabi rin dito, the Holy Spirit softens stubborn heart and give us a desire to follow God. True spiritual transformation begins from the inside, not from outward appearance. Yun nga yung sinasabi ko. Loving Jesus is more than attending church. It's a choosing to obey Him daily. So, araw-araw pala, araw-araw tayong susunod. Hindi tayo sumusunod dahil, magsa-Sunday na, parang kailangan ko na ata mag-devotion. O kaya, may practice sa Sabado, kailangan ko Or kaya dito sa learning group, yung sinaset namin araw-araw. Medyo napapangiti na si Jamaica. So, pumunta kami sa coffee grind. Ito na, learning group na. Doon sa learning group namin, sila muna talaga yung sasalita. Parang, yung reflection, nakita ko, nagbabasa sila, at least nagbabasa. Pero nung araw nang yun, yung pinag-uusapan namin, doon na sila magbabasa. I love you, Jamaica. Diba? Ganyan ko kamahal ang mga disciple ko. Totoo kami sa isa't isa. So, pero kahit ganun pa man, mahal na mahal pa rin tayo ni Lord. Hindi nagkukulang ang pagmamahal ni Lord. At hindi nababawasan kahit nung mismong araw na yun, doon pa lang tayo magbabasa. Kasi ganun talaga ang biyaya ni Lord at habag at awa ni Lord para sa atin. So, yun ang sinasabi. Daily, araw-araw, didesisyonan natin na sumunod tayo sa Panginoon. So, ayan. Sabi dito, the Holy Spirit molds our heart to stay connected to God. Dun sa verse 16, 17. Diba? He will give you another advocate to help you and be with you forever. So, parang kumbaga, hindi tayo hinayaan ni Lord na mangulila. Ano ba yung Tagalog sa advocate? Parang, hindi, orphans pala yun. Parang kumbaga, yung advocate, yung parang, kasama yung nagtataguyod. Parang ganun ba? So, ayun, the Holy Spirit is our helper. Diba? Ang Holy Spirit, hindi lang siya yung parang sabi nga ni Kuya JR nung last week, hindi lang siya yung nakakatakas balahibo. Kapag nagpe-praise and worship tayo, si Holy Spirit, siya din yung tumutulong sa atin. Kapag nahihirapan tayo, lalo na kapag dumadating tayo sa panahon na hindi natin alam kung anong desisyon at hindi natin alam kung ano yung susundin natin. Si Holy Spirit ang patuloy na tutulong sa atin. Siya din yung counselor din siya, nagga-guide din siya, comforter din natin siya. At siya yung talagang totoong nagmamahal sa atin. So, talaga ngayon, kung andito lang si Lord, no? Happy Father's Day, talagang bigyan natin si Lord. Talagang ibigay natin sa Panginoon kasi, siya talaga yung unang tatay na nagsakripisyo sa atin para makapunta tayo sa heaven. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Take note guys, may buhay na walang hanggan tayo. And mamaya pag-uusapan natin dito na hindi ito yung final destination natin. So, sinasabi rin dito, God never intended us to fight life's battles alone. Hindi tayo nag-iisa sa mga laban natin talaga. And the Holy Spirit continually shape our character, decision, and relationship with God. Diba? Yung Holy Spirit kasi talaga yung naguhulma ng puso natin. Kaya tayo nagiging mabait. Hindi tayo nagiging mabait dahil narinig lang natin. Talagang, kuhubugin yung ugali natin. Kung tayo dati, wala tayong patience, naiinis agad tayo, or parang ganyan. Pero ngayon, kapag dumadating yung mga ganong situation ng buhay natin, makikita nyo lang na nalagpasan nyo na yon. May patience na pala ako sa puso ko. Parang, kumbaga, mabilis lang tayo makapagpapasensya sa ibang tao, sa sitwasyon, or pag sinasabi sa inyo na mag-antay kayo sa tamang panahon, kumbaga sa pag-aaral, kung parang nahihirapan na kayo, parang gusto nyo na agad makatapos, parang ganyan, talagang minsan huhulmahin kayo ni Lord para sa magandang
sa magandang future natin. So, ayun, sa mga decision, sa relationship natin kay Lord. So, kumbaga parang ang Holy Spirit, yung talagang nagtuturo sa atin kung paano rin talaga tayo mapalapit sa Panginoon eh. 'Di ba? Kasi yung Holy Spirit din yung nagsasabi na sa okay, devotion time na, okay, prayer time na, 'di ba? So, kagabi kasama ko yung mga girls. So, ayun, talagang babalik tayo dun sa pananatili natin sa Panginoon. Babalik tayo kasi kung ayaw natin na matapon lang at matuyo lang at mawalang saysay yung buhay natin, patuloy tayong manatili sa Panginoon kasi magkakaroon tayo ng bunga. Di ba yung bunga, doon din talaga, hulumahan doon kung paano ka magmamahal ng iba, kung paano ka, yung sarili mo, kung paano mo kukontrolin. Ano pa ba ang bunga ng Holy Spirit? Yung joy, kung paano tayo magagala kahit hindi na masaya. Or di ba? Meron rin namang pagkakataon na masaya yung sitwasyon tapos grabe din yung galak. Nawa, kahit din sa kagalakan, nawa, i-acknowledge natin dahil to sa Panginoon, dahil kay Lord to, gawa ng Holy Spirit to. So, ayun, when you're confused, tempted, anxious, or afraid, learn to depend on the Holy Spirit instead of learn to depend on the Holy Spirit instead of relying only on yourself. So, dapat talagang dumating sa punto na wala na tayong ibang asahan kundi ang Panginoon na lang. Talagang araw-araw, kaya nga lagi sinasabi sa inyo, balik kayo, mag-pray kayo, mag-devotion kayo. So, isa yung bahagi ng pagsunod natin sa Panginoon. And sabi ko nga sa mga ladies kahapon, alam nyo, sa totoo lang, yung sinasabi na manatili kayo sa Panginoon, wala talaga mawawala sa Panginoon kung aalis tayo. Tayo talaga ang mawawalan kapag umalis tayo sa Panginoon. So, kung parang minsan nagbubuklat kayo ng mga salita niya, parang wala naman po, hindi ko fulfill parang hindi ko po maintindihan. Kasi madalas ganyan sa mga sharing, hindi ko po kasi minsan maintindihan. Ate Sarah, parang hindi ko po pumapasok. Okay lang yan. Basahin niyo pa rin. Kasi nga, yung word ni Lord ay seed yun. Diba? Tutubo yun. Lalago pa rin yun sa puso natin. Kaya patuloy pa rin tayo na kumonekta sa Panginoon. At ang Holy Spirit, yung makakatulong sa atin para patuloy tayong kumukonekta sa Panginoon. So, sabi rin dito, the Holy Spirit molds our heart to live with God's presence. Ito, yun yung sinasabi kong orphans. Sabi dito sa verse 18-20, I will not leave you as a orphans. Hindi tayo hinayaan ni Lord na mangulila sa Kanya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, bakit si Jesus sa langit? Wala na. Hindi. Parang talagang si Lord, si Jesus, pinangako niya na anak, kahit wala ako literally sa'yo, or hindi mo na ako mahahawakan sa mga disciple, mananatili pa rin ako sa'yo. Kasi yung Holy Spirit ay ibibigay ko sa'yo para maganap ang lahat. Para, kumbaga, ihanda ang lahat, yung puso natin. Kasi nga, 'di ba, dito sa mundo, hindi ito yung end. May buhay na walang hanggan tayo. May langit pa tayong pupuntahan. Kaya, alam niyo yun, guys, napakabuti ni Lord, ni Jesus, kasi siya yung masasabi niyo na hindi siya makasarili. Tipong, okay, napako na ako, pupunta na ako sa langit, bahala na kayo. Hindi siya ganon. Siya talaga yung, kaya ako napako sa krus. Kasi magkakasama-sama pa tayo bandang huli, dun sa langit. At dun na tayo magpupuri talaga ng malayang-malaya sa Panginoon. And sabi rin dito, Jesus promised that we will never be abandoned. The Holy Spirit reminds us that God is always with us. Kaya guys, lagi yung alalahanin na hindi kayo nag-iisa. A molded heart becomes secure because it knows its identity in Christ. You may feel lonely, misunderstood, or uncertain about the future, but God's presence never leaves you. Kahit parang ngayon hindi ka nag-devotion, ba't kayo nakatawa? Pero hindi nababawasan yung pagmamahal sa inyo ni Lord. Sinasabi to ni Lord,
para patuloy tayo magpatuloy sa lahat. Hindi ko sinasabi na okay lang yan, masaya na, hindi naman pala nababawasan yung pagmamahal ni Lord sa akin kahit di ako nag-devotion hindi. Ganon yung grace ni Lord Hindi na natin yung maaakila parang kumbaga, kailangan lang tayong lumapit sa Kanya. At kung hindi tayo ganun pa masyadong nakakalapit kay Lord, kasi sobrang nasa school na tayo, sobrang dami na, mga assignment, pagod na po ako, hindi na po ako nakakapagbuklat ng mga salita ni Lord. Lagi niyong tatandaan, hindi na babawasan yung pagmamahal ni Lord. Lapit pa din. Balik kayo dun sa love ni Lord. At yung love ni Lord ang magpapalapit sa puso natin sa Kanya. So, ayun. Sabi ko sa inyo, wala bilis lang. Conclusion na, praise God. So, sabi din dito, a heart molded through the Holy Spirit is the heart that obey God. Diba? A heart that depends on, a heart molded through the Holy Spirit is a heart that depends on God. A heart that lives confidently in God's presence. So, guys, ang puso natin ay hinuhubog ng Panginoon. At dito, patuloy tayong sumunod sa Kanya. At dumepende patuloy sa Kanya. At mamuhay tayo na talagang nakakasigurado na hindi tayo nag-iisa talaga. And so, ayun guys. Sorry na, mabilis. Pero naniniwala ako na, kasi ito rin yung mga napagdaanan ko in the past few weeks talaga. Kapag talaga may dumadating sa puntong kiskisan, sa mga puntong parang stuck ka, at mayroong mga pagkakataon na parang hindi mo nakikita yung mga pinapanalangin mo, ito yung, kumbaga, ito talaga yung puso natin na hinuhulma. Kumbaga, kung hindi ba nasagot ni Lord yung mga panalangin natin, susunod pa rin ba tayo sa Kanya? Siyempre, oo. Kasi pag dumating tayo sa punto, sabi nga parang meron ako na kapag pala yung feeling mo stuck ka, nangangahulugan lang yon na may ginagawa pa si Lord. Parang kumbaga yung sa mga prayer mo, hindi pa na nasasagot ni Lord. May mga pagkakataon na may inaayos pa si Lord doon sa mga dadaanan mo. Kaya parang feeling nga natin kasi, na-stuck na tayo doon. Lord, parang stuck na ako dito. Parang paulit-ulit na lang po yung nangyayari po sa akin. No. Kasi si Lord may inaayos pa yan. So, ayun. Kailangan lang natin, yung puso natin, lagi lang natin ialay sa Panginoon. Yung puso natin, patuloy lang natin na walang ibang maging laman nito kundi si Lord lang at si Jesus lang. Diba? Ang pagsunod natin sa Panginoon ay hindi yan dapat nakabase sa anong sitwasyon or feelings natin. Ang pagsunod talaga sa Panginoon, araw-araw, nadidesisyon na natin. Kasi si Lord, si Jesus, hindi nagbabago yan. Ang katapatan niya ay totoo. At ang pagmamahal niya ay totoo sa ating mga buhay. So, dito, closing challenge.